Magandang umaga mga buddy. At ngayon, kasama natin si Nanay Flora Mayuga, 90 years old mga buddy. Siya yung magkukwento sa atin ng tungkol sa 1965 Taal Volcano Eruption. So, noong mga panahong yon, may asawa na siya, 31 years old siya mga buddy. Magandang pagkakataon to para at least alam natin yung mga nangyari noong 1965. Pero, bago niya ikwento yon, gusto nyo rin ikwento yung ikinukwento sa kanya ng kanyang tatay, yung pagputok naman noong 1911. Ano ga po ang inyong mga naging karanasan noong 1965 at ikwento nyo na rin yung kinukwento ng inyong tatay noong 1911. Alin po ang aking uunahin? 1965? 1911 po. 1911? Okay, sige po. Ay, ako po hindi pa tao noong 1911. Ang aking pong tatay ay masipag magkwento nang naging karanasan niya nung siya ay bata pa. Bago daw po pumutok noong 1911, isang buwan na lagi nang lumilindol, araw-araw. Noon malapit na pumutok ang bulkan, hindi na sila makapagluto ng kanilang kakainin at nabubuwal na yung palayok na kanilang pinagsasaingan sa lakas ng lindol. Yun daw siya daw po ay kaya nakaligtas. Kapit daw po siya sa buntot ng kalabaw para siya ay kalayo yung sa pumuputok ng 1911. Yun po ang kwento sa amin. Eh, saan ka po sila nakatira noon? Dito na rin po? Dito po sa San Nicolas. Sa San Nicolas po. Dito sa San Nicolas. Dito rin po mismo sa eksaktong lugar na to? Diyan po. Dito po sa itaas na ito. Sa itaas po? Oo. Dito sa itaas na ito ang aming bahay noon. Hindi pa po ito bahayan. Ito po ay ginagawa pa po itong taniman ng tubo, palay. Itong lugar na ito malawak pa. Pero ito pong ilog ng Pansipit, inabot nyo na po na ganyan ang... Opo. Ganyang kakitid? Ay, hindi ho. Mas malawak pa noon? Mas malawak po noon ang ilog pong iyan. Mas malawak po at mas malinis. Mas malinis? Malinis. Hindi katulad ngayon na sari-sari na dumada ang dumi. Ngayon po. Ayun. Ngayon ho naman, yung po lang ang naging kwento sa amin at ang aking pong tatay ay 11 taon lamang. Opo. Ito po namang maikukwento ko sa inyo ng buo ay ang 1965. Okay po. Ako po ay may asawa na. Dito po kami nakatira ng aking pamilya. Ang aking pong ina at ama ay doon po na mamakay sa mismong bulkanan Taal. Opo. At naroon sa mismong pulo po? Sa mismong pulo? Sa mismong pulo. Doon po naroroon. Pagka po bakasyon, naparoon ng aking mga kapatid na wala pang asawa, tinutulungan sa paglilinang ang aking ama. Ayun po, lagi ng balita nga ay puputok ang bulkan. Sabi po naman ng volcanology na nakadestino doon sa aking ama ay huwag kayong matakot, magtanom kayo ng niyog at bubunga pa iyon, inyong mapapangunan. Yung po pala ay masama na ang tayo ng island. Ibig sabihin po, yung volcanology na nagsabi ay nandun po mismo sa isla. Meron silang istasyon doon? Merong istasyon doon, ang volcanology. Lagi nang sabi, hindi pa raw pupuputok. Kung magtanim pa ng niyog, mapuputihan pa ng bunga ang niyog na iyan. Ano ka pong buwan po yun ng 1965, kung inyong tanda? September. September po? September 28. Ayun, September 28. September 28 nung pumutok ang 1965. Matalas pang memorya ni Nanay Flora. Ngayon, ang tatay ko po ay pumarito at makikipag-birthday kay Macapagal. Opo, siya po yung presidente noon? Siya ang presidente. President Diosdado Macapagal. Opo. Okay. Sinasama po siya ng aming mayor. Di sabi ko, tatay, pagkagaling ninyo ng Maynila ay kayo umuwi na dito ng inay at gayon daw puputok ang bulkan. Ang sagot po ng aking tatay, ang naputok daw po ay ang bunganga ng tao at hindi ang bulkan. Kung ano pong pangyayari at ang tatay ko talagang kagayak puntang Malacanang, makikipag-birthday yan. Bumalik dito po sa amin. Sabi daw sa aking kapatid na panganay na maestra, ay siya ipamili at siya uuwi na doon po sa
sa pulo. Ilang araw po 'yon bago nagkaroon ng eruption ng putok? Kinabukasan po. Ayun, September 28 ang September 27 yun na yung kinukwento ninyo. Oo, September 27, noon hong nakikipagkwentuhan ako sa akin tatay. Oho. Yun hong gabi ng 28, tsaka po pumutok. Mhm. Ang sabi ko, hindi kayo umuwi na dito at awa naman ng Diyos, dalawa ko ng kapatid, ang maestro at maestra. Mhm. Ay aanihin lang namin ang aming palay at pagkagaganda ng bunga. Opo. Yan, ang sabi po sa akin. So ang bahay niyo po noon nandito na po. Ito na po yung nasa Hindi taas ito na po. Yun ho, maliit na bahay doon. Yun ho ang aming bahay. dito po sa gilid. Dito na po sa babang ito. Okay po. Sige po. Dito po nakatayo sa tayong ito. Nilipat lang ho doon nung kami magpagawa nito. Opo. Ako po para bagang balisa. Sabi ho noong aking kapatid, tatay, hayaan na ninyo. Naroon naman ho yung aking bunsong kapatid. Hindi siya namin patatawirin dito. Letter carrier na ho dito. Ay nang siya maagang makapagsimula ng paggawa ng mga sulat. Sabi, ay di, yun na nga po ang nangyari. Ang sabi po ng aking mister, noon hong kami nakahiga na, ako'y pupukawin mo sa mga alas 2 at ako'y maghuhuli ng isda. Kaya sabi ko siya, oo, pag ako'y magigising. Hindi po ako nagising, siya po ang nagising. Balik po dito. Ang sabi po sa amin, ay kayo bumangon, sinisilab ang tanawan. Sinisilab ang tanawan. Yan po ang kanyang tanaw dun sa apoy na malaki. Nasaan po siya? Nandito po siya ngayon? Nandito po? Oo, sa nandito Nicolas. po. Pero tanaw na tanaw po yung malaking apoy. Akala po sinisilab ang tanawan. Di, sabi naman po na aking kapatid, pagkalayo naman nating are, paano kayo matatakot? Bumalik ka, ikaw ay manghuli na ng isda. Nagbalik nga po naman sa tabi, sa tabi po ng ilog. Balik na naman po, bangon kayo, naputok ang bulkan. Naku. Ano oras na po yun? Mga alas 2 po. Ng madaling araw? Oo, ng madaling araw ng 28. Yan, hindi namin nga po kami po wala po ako po umiyak na laan ng umiyak. Nandoon na laan ang aking ama't ina. Siya po naman kami iniyayaya ng paakyat. Lumayo kami sa tubig, makakuhan. Kami nga po naghihintay. Wala na po kaming nahintay ng magulang. Dumating na laan po sa aming balita ay ang aming pong ama't ina ay doon sa makay sa bangkang yung pinamumukutan ng isda na wala hong makina para makapagpatakbo ng matulin. Manpower ang nagpapatakbo lang sa kanya. Ay kami po, ang akin po mga kapatid, naghanap pagkakabalitang mayroon doon tao, pinupuntahan, wala. Isa pong bata ang nakapagkwento na nasagi po ng aking mga kapatid sa lawa, dyan sa lawang iyan, na namamalsa. Ay kinuwento kong kasama nila ang aming ama't ina doon sa bangkang iyon. Ang kanilang bangka ay gumayon. Paglutang na kayo uli ng kanilang bangka, ay wala nang lahat siyang kasama. Ibig sabihin po, sobrang naapektuhan ng putok ng bulkan yung tubig. Nagkaroon ng malakas na alon. Nagkaroon ng base surge. So ganun mga body yung napakadelikadong senaryo kay Tano. Wala na po kaming nakita kahit na isa doon sa kanyang mga kasamahan. Bali po sila 24 nasakay doon sa bangka. Yung pula ang batang yun na nakaligtas, 13 years old. Bali, may alam po kayo kung ilan po yung nasawi dito sa parte ng San Nicolas? Sa parte po ng San Nicolas, mismo sa poblasyon po, ay yung po, sila po ay 23. Ang namatay? Opo. Yung sa poblasyon po lang, hindi ko po alam na sa ibang barangay? Yung mismo pong galing sa pulo, may nanggagaling po doon talagang ang pamilya ay nawawala, natitira lang ng isang tao. Yun noon nangyari sa amin. May nakapagkwento po ng yung nakita nila doon sa mismong pulo. Di ba marami na hong tao noon, may mga barabarangay na rin, alas-as. Alas-as, Pulambato, Kalawit, yan ho. So paano, kumusta naman po yung mga nakatira doon? Abay, nakalikas po sila. Nakalikas? Dahil kami mayroon ditong patirang 4 na bata na napasok dito sa academy. Yun pong 2 lalaki, ay nung pong hapon ng 27 ay dumating na. At kinabukasan nga ay may klase ng 28. Araw ho yun ng Martes
ay ang kanya pong magulang ay nakaligtas. Galing po sila doon. Yun daw po ang naramdaman ng mga kapitbahay. Huhuli po naman ng isda, ang dalay pukot. Ay ang lagi, ang kanila daw pong bangka ay gumigiwang na ganyan. Gumigiwang. Pero hindi po normal yun kasi, kasi... Ang sabi po naman ng pinakamatanda na kasama doon sa bangka, huwag niyo ugain ng bangka at ako'y nahihilo. Naputok na po noon ang nagsisimula na. Nagsisimula na pong magkaroon ng kaunting lindol. Ay di, para ba daw po may nalagos-lus na bato. May nagpapataka na. Wala ho. Yung parang naguhula, yung parang inihuhuho, yung parang tinatapo na bato. Ay di ang sabi ron ng isang batay, naputok ang bulkan, yung gaika, ang mga ilaw, naputok na ang bulkan. Nakalibre po silang lahat. Ng panahon nila. Kami po naman awa ng Diyos, binigyan ng kaunting ayuda ng aming munisipal, ng mga punong bayan at sa mga tao ay hindi na po mahalaga yun. Ang mahalaga po sa amin, yung nawala naming ama't ina. Na kuwan. Ito ho namang January ito, pumutok na ito. Ay naku, yan ho naman ang nagkuhan ho sa amin ay sabi pumuputok nga daw ay bago po, pagka putok po ng mahihina ay pagkakuha po yung nagkuhan naman ho sa amin ang lindol. Segundo. May lindol. Di ka po yung 1965 na yun, yun balita ko hanggang 1977 na aktibo. Aktibo po. Yung nabaha po, yung pagka po araw, makikita ninyo, parang lupa na maitim, gumuguhong ganyan. Pagka po naman gabi, ang makikita ninyo noong 1967 na yun. 67 na po yun. Ang makikita po naman yung apoy na po apoy po ang bumabaha. Yun hong mawawala na yun, ay hindi ang natira yung batong matitigas. Yun. Bali, sa pagkakaalam ko po, yung pumutok na yun na 1965, itong Tabaro. Yung isang bunganga ng bulkan, hindi yung mismong Hindi nga po, mismong yung pong aming lugar. Dito sa may dulo, malapit sa Munti, Bininti ang Munti. Ang pangalan po ng aming lugar na yun ay Pulang Bato. Hindi po ang Pulang Bato pa iba yung pa namin Bali, hindi ko malaman kung ano. Kasi alas-as nandun sa may... alas-as po, malayo pa sa amin. Basta po ang aking lang natatandaan, ang sabi ng aking tatay, ay ang ating mga bahayan ay nasa Luok. Yun, yung parang bagang yung gano'n. Nagkaroon ho ng parang nakita ko nga ho yung sa litrato na parang nagkaroon ng guang, nagkaroon ng napasukan ng tubig. Malaki ho. Yun. Dahil ho kami nung unang Todos Los Santos, kami po talaga nangusap ng pare. Doon po kami nagpamisa. Pero yun po ay natabunan din ata yung yung Luok na yun. Natabunan din. Ng mga bato. Natabunan po din naman. So, yun mga buddy, kung pag-alaman nyo yung 1965 na eruption na yun, ay papakita ko sa inyo yung litrato nang kinukwento ni nanay na nagkaroon daw ng luok or ng maliit na lawa doon sa gilid. Ayan, nakikita nyo sa screen. Yan yung naging resulta nung pagputok noong 1965. Alam ko, wala mga aming lugar na yun, Luok. Katabi ho nung nung Bininti ang maliit. Yun na nga po. Tapos hanggang ngayon nakikita po natin yung yung kulay itim na yung agos ng laba. Hanggang ngayon ho. Yun ho na sa pagpipigaitan ng mga labang iyon, may natubong halaman. Yun ho sa mismong bato, wala. Wala po. Talaga wala. Dahil po yan ilaba. Papasalamat tayo kay Nanay Flor at naikwento niya yung kanyang karanasan noong 1965. 31 years old siya mga buddy at yun nga, sa kasamaang palad ay ang kanyang magulang ay doon nasawi sa pagputok na yon. Kaputok na yon ho. Kaya natin to ginagawa para mabalikan natin yung mga nangyari nung sa Taal at para malaman natin na itong ating bulkan ay wag nating wag nating maliitin. Napakaraming pwedeng gawin ito at kita naman sa mga kasaysayan, nakasulat na kasaysayan mula nung 1500s 1754. Anong 1754?
itong bayan ng Taal dati, Oh, Taal na lumipat, po ito. Taal. kaya naging San Nicolas to. Mm. At kita nyo yung nasirang simbahan. Simbahan, ruins ngayon. Yung ruins. Tapos yung 1911, isa ring napakatindi na pagputok, isang napaka-destructive din, mapanira din. Yun ho, ang talaga nakapanira ng ayos na ayos. Ng malaki. At yung ang kinukwento na 1965 Taal volcano eruption.